So yan, konting update lang tayo regarding sa Lakers again. Okay, so as of the moment na naghihintay pa din tayo sa mga players na mawi-wave. Okay, so may until March 1 pa naman yung mga teams para mag-wave ng mga players. Okay, so yung mga na-wave na players dapat makapag-sign na sila sa isang team before the March 1 deadline. Okay? So para maging eligible sila sa playoffs. Okay? So as of now, sa mga nabasa kong rumors regarding sa Lakers is they're still waiting for some players na maaaring mag-hit sa buyout market. Okay? One of them is Troy Brown Jr. na hinihintay ng Lakers na baka sakaling mabuyout ng Detroit Pistons. And the other one is yung isang player na very unlikely pero maaari din. They heard some rumors regarding Cedi Osman will be bought out by the San Antonio Spurs. Okay? So, these two players, itong dalawang player na to, ito yung tinitingnan ng Lakers sa ngayon. Doon sa mga 3 and D type na wing. Okay? So, other than these two players, yun nga, yung si Joe Harris nga, yung nakaraan na napag-usapan natin. Isa sa mga player din na tinitingnan ng Los Angeles Lakers. So, sa ngayon, they're waiting for those two players, si Cedi Osman and si Troy Brown Jr. Okay? Then the other one is si Joe Harris. So, I think nakausap na ni Rob Pelinka si Joe Harris. Okay? So, I think meron ng communication surrounding those camps na maaari na mapunta nga si Joe Harris sa Lakers. Then, let's wait na lang for the development dun sa dalawa. Yun nga, si Cedi Osman and si Troy Brown Jr. Pero, sabi ko nga sa inyo, very unlikely na ma-buyout si Cedi Osman. Then si Troy Brown Jr. kasi medyo rin kasi nga medyo less nga yung salary niya, and sa ngayon is kailangan ng Pistons ng mga players na na makakatulong sa kanilang rotation kasi yan, 'di ba, marami rin silang injuries sa ngayon. So let's see kung i-release nila si Troy Brown Jr. sa buyout market. Okay? So yun yung dalawang player. So yun, maraming salamat and that's my update today. Thank you very much. God bless.